Gusto lang namin mag-observe, no? Hindi kami magsasalita na parang puro ladies kayo, no? Tinanong ko naman siya, okay lang ba na umupo kami? Kasi kung hindi okay sa kanya, yung confidence niya, maano siya, alis kami. Pero okay lang daw na nandiyan kami. Hey, Sister Masha, halika, magturo ka sa amin ng binigay sa'yo ng Panginoon. Pwede kayo mag-pray, tawag ka ng ano, parang format ng church talaga, kayo lang mag-pray. Sige po. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po sa kay Pastor dahil binigyan po niya tayo ng isang gawain para sa ating mga kababaihan. So, ito po sanang simula na para tayo po ay lumago sa Panginoon. Hindi lang po dito sa church natin, kundi sa family din po natin. Na tayo po yung daan na makapag-encourage po tayo ng ibang tao, friends, family natin. So, salamat sa kay Pastor dahil po binigyan ako ng pagkakataon na mag-share po ng salita ng Panginoon. Matagal-tagal na rin po hindi nakapag-share. Minsan po nakakalimutan na natin yung mga ibang verses. So bago pa ako magsimula nais ko po sanang si Jeremy punta dito upang mag-opening prayer. Amen, sis. Sige. Magandang kayo, nag-pray na kayo kung ladies. Wala tayo. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay nagtitipon-tipon ngayon at maraming salamat din po sa buhay na ipinagkakaloob mo sa amin araw-araw. Sana po, alam ko po na kami po ay patuloy niyo pong pinapatawad sa aming mga nagiging kasalanan, maliit man ito o malaki. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong buhay na ipinagkakaloob sa amin. At ngayong araw na po ito, ang aming pong isang kapatid na si Masha, siya po yung maglilid ngayon ng aming about sharing, preach about verses. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat ng ito ay hiling at dalangin namin sa pangalan. Amen. Amen. Tayo maging handa kasi ang Panginoon malapit na po dumating. Dumating na. Malapit na po siya dumating. Hindi natin alam kung kailan. Maging handa po tayo kahit po sa panalangin, sa gawain ng Panginoon. Lagi po tayo maging handa sa bawat oras. So ngayon, ang topic po natin, focus on Jesus to finish the race. Ang tatalakayin po nating verses ayon po sa aklat ng Hebrews, chapter 12, verse 1 and 3. So sa iyong palagay po, sa pagising niyo sa umaga, ano po yung mga motivation niyo sa buhay? Nandiyan po ba ang Panginoon sa buhay niyo sa bawat araw? Sa hamon ng bawat araw po sa buhay niyo? Nandiyan po ba ang Panginoon? Siguro ilan sa atin dahil busy po tayo, pagising natin sa umaga. Naisip natin trabaho kasi po nandito tayo dahil magtrabaho tayo para mag-supply ng mga needs ng family natin. Siguro inisip natin, paano kaya ako kumita ng pera? Monday, you thinking about work, money. Tuesday, again, you repeat every day about money. So, okay po yun. Good po yun para sa sarili lang natin. Pero, dapat mayroon pa much better doon na unahin natin yung Panginoon sa buhay natin. So, babasahin ko po yung Hebrews 12, chapter 12, 1-3. Mayroon po kayong Biblia, pwede nyo pong buksan upang po makasabay po kayo sa amin. Sabi po dito, babasahin ko po sa Tagalog, kaya nga dahil napaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan kumakapit sa ating buong tiyaga. Tayo tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Sa English,
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us know of everything that hinders and the sins that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Number 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ay ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Amen. Number 3, isipin ninyo kung gaano iniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Amen. Ayon po sa Hebrews 12:1, sabi nga po, Therefore, since we are surrounded by so great clouds of witnesses, ang mga saksing tinutukoy sa Hebrews 12:1 ay mga sumampalataya na nabanggit sa Hebrews chapter 11. Ito po yung kwento sa chapter 11 na iba't ibang ang sinanguna noon ng palalataya, iba't iba po yung mga kwento ng buhay nila, pero tinapos po nila yon. Sinabi nila ay nagmamasid habang ang kanilang kapwang mananampalataya ay nakipagbuno sa amphitheatro o amphitheater. Yung parang malimutuan yan. Alam niyo ba, theater? Sinulat ko po yung sasabihin ko kasi mula po nang na-operahan ako. Nakakalimutin po ako eh. Nakakalimutin po ako. Minsan natulala ako kasi iniisip ko pa. Pero kanina naalala ko tapos gano'n. Kaya gano'n po. Kaya kailangan isulat para Hindi mo mental block. yan, may backup tayo. Next. Sinasabi nila ay nagmamasid habang ang kanilang kapwa mananampalataya ay nagkipagbuno sa amphitheater. Sa kapalaran ng buhay, ang salitang saksi ay salin mula sa Grego na martyron. At salita din kung saan nanggaling ang salitang martyr. Sa Tagalog, ang saksi, ang martyr sa Tagalog ay saksi. Ang martyr, ang mga martyr namatay sa kanilang pananampalataya. Nung doon sa chapter 11, kung babasahin niyo po yun, iba't ibang kwento ng buhay noon sila. Cain, Abel, sila Enoch, nandun po lahat yung mga Israelite, pagtawid nila sa Red Sea. Yes. Nandun po lahat yun. Okay. Ayon sa Hebrew 11:4. Chapter 11:4. Tungkol po ito sa buhay ni Abel. Si Abel na pinatay ng kanyang kapatid na si Cain, unang martyr sa pananampalataya. Siya'y patay na, ngunit nagsasalita pa. Patay na po siya physically dito sa mundo. Pero yung maluluha niya, hindi po namamatay. Doon po siya sa kaharian ng Panginoon. Pinatay siya ni Cain dahil sa offering sa sacrifice nila na yung kay Cain, di ba po, hindi yung tinanggap yung yung offering niya sa Panginoon. Buhay din sila sa ating isipan. Sa magandang halimbawa, sila ay naging buhay sila sa ating isipan dahil sila po ay magiging magandang halimbawa na dapat natin silang tularan din. Saksi sila sa mga paghihirap, pagbagsak, pagbangon. Saksi sila sa pait, sa mga pagluha at pag-iyak at paghikbi natin. Sila po ay saksi dahil po sila po ay nakakita sa atin ngayon kung ano nangyayari. Dahil po hindi naman namamatay yung kaluluwa nila, yung physical ng katawan. Okay. Saksi din sila sa pait, sa mga pagluha, pag-iyak, paghikbi natin, at sa mga problema natin, saksi sila. Ang nasa isip ng
ng manunulat ng Hebro, mga kapatid, habang kanyang isinusulat, ang talatang ito ay patungkol sa mga sinaunang laro ng bansang Italy, na kung saan ang mga bilanggo, ang mga gladiator ay nakipag-away, nakipagpaligsahan. Ang mga bilanggo nakipag-away, nakipagtunggali sa kapwa nilang bilanggo. Ang mga gladiator o mga mandirigma ay nakipagpatayan upang aliwin ang mga manunood. Masyadong madugo ang mga laro sa panahon noon. Ang kapal na sa dami ng taong nanonood, nakaupo sa nakaikot mga upuan at sa mga amphitheater. Okay din na o di kaya tinatawag na dulaan. Dulaan po ba yung pastor? Oo. Kung saan klarong-klarong nakikita ang mga manlalarong nakipagbuno, nakipag-away sa kapwang manlalaro. Noong unang panahon, mayroon mo yung ganitong sitwasyon. No? Okay. Noong panahon na yon, mga mananampalataya sobrang nagtiis sa panahon nila. Pananampalataya nila ay illegal. Yung katulad natin, kunwari, sa panahon natin ngayon, di ba may ganito tayong gawain? Hindi pwede ito sa panahon nila. Kasi po, dapat din tayo papatayin. Katulad, alam niyo po yung kwento ng mga iba-ibang disciple kung paano po silang pinatay. Pasalamat po tayo dahil malaya po tayo mag-share ng salita ng Panginoon dito. Noong unang panahon, hindi po pwede. Dapat sundin natin kung ano lang yung batas nila. Doon na tayo magsampa. Ang kanilang reliyon ay illegal. Pinipilit sila sumamba sa imahe na hindi Diyos. Pinipilit sila magsindi ng insenso at mag-alay ng alay sa kanilang emperador. Ang ayaw sumamba sa Diyos-Diyusan ay pinapatay. Ito'y tinatawag na idolatry. Kasi sasamba. Idolatry. Kasi sasamba ka sa Diyos-Diyusan. Bago sila patayin, pinapanood muna sila habang nakipag-away ng patayan sa kapwang bilanggo. Kung minsan ang mga bilanggo ay sinasagasaan ng chariot, nahihila ng mabilis ng mga kabayo hanggang mamatay. Kung minsan sila ay pinapakain ng buhay ng mga gutom na leon. So noong unang panahon, yung mga mananampalataya po, matindi po yung dinanas nila na makapag-share sila ng Word of God dahil nga sa halip na wala po silang permission na gawin po yun. Kaya ito pong naranasan nila. Di ba pinapakain sila sa gutom ng leon? Pero sa atin, malaya tayo. Walang bawal dito. Pero nasaan tayo? Di ba? Yun mga kapatid. Pinayuhan tayo mga kapatid, kumilos ang unang mga mananampalataya na nakatingin sa atin, nakatingin sila sa atin. At nagsasaya at nagbubunyi para sa atin. Kung sila mga martir na namatay sa kanilang pananampalataya ay saksi sa kanilang pananampalataya, mga kapatid, sila nagtagumpay at nanalo sa karera ng kanilang buhay. Okay. Tayo mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, sa panahon ng biyaya, dahil di ba namatay na si Jesus Christ sa atin. Nakaranas din ng paghihirap, ay nananalo rin sa ating labanan ng ating buhay, lalo na sa ating Kristyanismong pamumuhay. Yes. So now let us proceed to our lesson. Focus on Jesus. Focus to Jesus to finish the race. Okay. So, yun po yung ating dapat tingnan ng Panginoon. Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, ang tanong ko, panalo ba tayo o talunan sa karera ng ating buhay? Panalo ba tayo o talunan sa karera ng ating Kristiyanong pamumuhay? Ano-ano kaya ang mga bagay ang dapat natin gawin upang makasiguro tayo sa pagtatagumpay? Anong dapat natin gawin?
Salamat. Sagot. Pagpasalamat sa kung anong mayroon Sister Ellen, may sasabihin. Gaya na nasabi mo, malaya tayo nakakapag-sharing dito, nagpapasalamat tayo. Higit sa lahat, binigay sa atin si Pastor para ipamahagi ang magagandang salita na nandito sa banal na aklat at sa ngayon nakikilala natin ang ating sariling kaligtasan kung saan tayo tutungo. Ito, tama po yun. Meron pa po bang magaganda? Jeremy. Yun na lang. Maganda, Pasasalamat. Papasalamat. Okay. Pasalamat. Mula sa Hebrews 2, mula sa Hebrews chapter 12, chapter 12, verse 1 to 3, may magbabahagi ako ng tatlong puntos. Okay. Okay. Number 1, ito po, itabi natin ang mga pabigat at ang pagkakasalang bumibitan sa atin. Ayan. Mamaya ko na lang i-explain. Number 2, takbuhin natin ng may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Number 3, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal sa ating pananampalataya. Okay. Kailangan natin isaalang-alang ang mga putos na ito upang makasiguro tayo na tayong magtatagumpay sa karera ating buhay bilang mga Kristiyano. Ulitin po natin talakayin natin ang pang-unang verse. Hebrews chapter 12, verse 1. Ano pong sabi dito? Itabi natin ang mga kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Ano po yung mga balakid na pumipigil sa atin? Okay. Itabi natin ang mga pabigat at ang pagkakasalang bumibitan sa atin. Ang salitang pabigat, ano po yung salitang pabigat ayon sa inyo? Kasalanan. Ang salitang pabigat, salitang Grego, ay inilagay sa bingwit. Kung tayo ay mamimingwit ng isda, di ba po kapag mamimingwit ng isda, kailangan lagyan ng bigat para maano siya doon? Bumaba po siya ba? Ayun. Hindi, meron pa yung bato. Yung bato ba? Di ba may bato ba yan? Ang gano'n. Ayan. Yung parang araw. Oo, para lumubog siya. Ayan. Kung tayo... Yeah. Sige lang. Huwag pwede magsalita. Sige, go. Hindi naman tayo Napagyan pa kung balansin. Ah. Kung tayo ay namimingwit ng isda, ang salitang onkon po yun. Diba? Onkon ay ginagamit din ng klasikal na manunulat na tumutukoy sa anumang bagay na namamaga o namumula o ito ay isang tumor, cancer, bukol, kung ganun po. O anything na nagpabigat ng ating pakiramdam. Yung ungkon, di kaya tinatawag nating pabigat ang ano pang bagay na may kabigatan sa ating mga kapatid ay sagabal sa ating pagtakbo. Hindi physical na tumakbo tayo papunto yung kaluluwa natin patakbuhin natin. Ang anumang bagay na may kabigatan ay sagabal sa pagtakbo ng isang tao. Inaalis ito at winawaksi, tinatapon at iniiwasan. Alam niyo naman kung ano ang klaseng kasuotan ng mga pinapasuot sa mga tumatakbo. Ano po yung pinapasuot sa mga runner? Manipis. Magaan. Manipis, magaan na ano pa? Komportable. Yung mga magaan na sapatos, damit na magaan at dikit sa katawan. Example po, sa sinaunang Olympics sa Games, mga kapatid doon sa Greece, ang mga runners ay tumatakbo na walang saplot. Yan ang pinagmula ng konsepto na obligation ng run na ginagawa sa University of the Philippines bawat taon. So yan, yung ano siguro yung Olympic. sa isang mananampalataya ay dapat
niyang alisin ang anumang bagay na naging sagabal sa kanyang sa pagtakbo upang maging magtagumpay o di kaya sa karera ng ating buhay sa ating Kristiyano na pamumuhay. Ang nagpabigat na dapat alisin ay hindi pari-pari sa bawat Kristiyano. Yes. Ang bigat na nasa iyo, nasa kanya, sa akin, ay hindi magkaparehos. Sa iba, ang kanyang magiging, ano po yun? Ang mga pabigat. Kasalanan. Ano pong kasalanan na po yun? Maraming kasalanan. Kapag malapit, okay. Kapag malayo, large kayo. Nagaling ko na lang. Ano po yun? Example, di ba tayo? Yung Sinabi ko tinatamad. na ang mga runners dapat pagdaan ng sapatos. Manipis na damit. Tipid ang iba ko nga, wala pang damit. Damit para mabilis tumakbo. Paano tayo? Kumari, ikaw naka-boots ka, naka-jacket ka, may luggage ka. Makakatakbo kaya, Mabagal ang makakatakbo ka takbo. kaya ng matulid, di ba? Hindi, dahil nandoon na sila, maiiwan ka. So, ang ibig ko sabihin, yung nasa ating katawan, yung nagpapabigat, yun po yung mga kasalanan na dapat natin hubarin. Dapat natin tagalin. Para gumaan. Dapat natin iwaksin. Para mauna ka na. Pwede mag-mention ng mga unang kasalanan. Sige, isip-isip. Isip-isip. Huwag nang lahat na. Isa-isa. Sinungaling. Pwede ko yan. Katama. Sasabihin ko na. Mapagpanggap. Ano po yan? Sa iba, ang Okay, kanyang... klase tayo. Sa iba, ang kanyang magiging... Sa iba, ang kanyang pagiging mapagmataas. Kaya, isa po yung mga dahilan. Sa kanyang pagiging mapagmataas. Sa iba, ang kanyang pagiging makamundo. Makamundo. Makamundong bagay. Ano po ba ginagawa natin sa makamundo? Alam niyo ba po yun? Yung makamundo yung mga bisyo eh. Mga bisyo. Kasi, ano eh, ikaw na. Baka may sasabihin ko. Sige, okay naman po. Sharing ka. Yung makamundo, ano yung pattern ng world, ginagawa mo. Like yung, naninigarin yung mga bisyo. Babae. Yung ABS-CBN lang. Yun na lang. Babae, lalaki, bakla, tomboy, lahat. Ayan. Yung mga makamundo, yung gawa ng makamundo. di ba? Ayaw ko lang po kayong saktan din. Pero siyempre, Sige na. Masaktan ang damdamin nyo. sa iba, ang kanyang Sister May. Meron kayo yung kasalanan, yung mapanghusga. Yes, Ah, yan tayo miss talaga. Ito po, nandito po yung sa mga sinulat ko. Sa iba, ang kanyang pagiging, di ba sabi ko makamundo. Sa iba, ang kanyang galit at di pagtitipi sa kanyang isip na marumi sa kanyang maruming kaisipan. Ayan. Sa iba, ang kanyang puso na di maawain. Sa iba, ang kanyang pagiging maramot. Sa iba, ang kanyang ugali na maging makasarili. Sa iba naman, ang kanyang pagiging mayabang, ang kanyang pagiging pagkukunwari, at kanyang pagiging critical to the others people. English pa yun ah. At kasama pa ang pagiging hypocrite. Sa iba, katulad ng kabataan ng mga laro sa internet, naka-addict tulad na Dota. ML! bawal po lumabas. Katulad ng TikTok. Alam niyo kung bakit nakakaubos po yan ng oras. Buti na lang, Hindi di na practice. magbasa na kayo ng Biblia niyo at worship sa Panginoon. Nag-TikTok, As long as pa naman tayo ng 4 hours. Pwede naman siguro bawas-bawas
kasi ako ng biologist. Ah. Siguro stress level, ano ko lang, yung stress level ko lang yun. Pwede naman siguro yun kasi di ba, sabi nga ni Pastor kanina, kapag sundin mo ang mundo sa makausong bagay, kapag sundin mo po yung mundo sa mundo ng mga usong bagay, 2 oras na. Pamparelax na. mabuti nga sa kanya 2 oras, pero kay Darwin 3 hours. Naranasan. Pinapatamaan. Wala eh. Eksakto yung term. Nandiyan pa rin tayo. Isakto kasi ito at mga social media activities, diversion, and movies. Yun po yun. Ano yun? Dapat Real. ikaw lang parang Hindi. doon. Darwin ka lumabas. No mention the name. Sabihin mo bumalik. Di ba balik yung Hindi. Ayan. Ayan po. Sa kanyang ayan, ano ba? Ayan, Mobile Legend. At mga social media activities, diversion, and movies. Ano po dyan? Sa social media activities, diversion, and movies. Ano pong ginagawa natin dyan? Minsan nakakaubos ng oras. Nanood tayo, 3 hours, 4 hours movies. Pwede naman po yun. Baka bawas-bawasan na lang natin po. Bawas-bawasan na lang natin. Salamat sa paalala. Wala namang problema dyan, no? Kailan kaysa yung pag-usapan mo yung buhay ng isang tao. Ito, walang problema. Yes. Na nakakaubos ng oras upang hindi na makapag-worship. Upang hindi na tayo makapag-worship sa Panginoon. Instead, nagbabasa na tayo ng Biblia. Kinakausap mo ng Panginoon kung anong ipakagawa niya sa buhay mo sa bawat araw. Ngayon, nandyan pa rin tayo sa nanonood ng mga movie. Uy, gusto ko itong palabas. Tutukan natin. Ganyan-ganyan. Dapat nag-aaral na tayo ng salita ng Panginoon. Pero wala tayo doon. Nandoon po tayo sa mga mobile. Alam mo na gusto natin, di ba? Wasting time. Ayan. Ang pagmamahal sa buhay na di maiwan-iwan, yan po yung pagmamahal natin sa buhay ng mga ginawa natin, ng mga hobby natin, na hindi maiwan-iwan. Dapat, limit-limit din po, hindi bigay-bigay lahat. Kaya nga sabi ni Sister, huwag mong ibigay lahat, huwag ibigay, konti-konti lang. Yan po yun. Yes. Bawas-bawasan po natin. Kahit na ito ay mali, mga kapatid, yung pagmamahal natin sa mga masasamang bagay, ginagawa natin, ang mga bagay-bagay na di kanis nais, yung pagmamahal sa mga bagay na yan na di natin maiwan-iwan. Yan lahat ay pabigat sa gabal sa ating pagtatagumpay. Gabal po yun sa ating pagtatagumpay. Yes. Hindi po tayo makatakbo ng matulim. Dahil yan po May ay mga lang Diba dapat nandito tayo ngayon? Kaunti lang tayo. Parang ganun. Kasi nandun pa sila yung iba na dapat nandito na sana. Ganyan. Malimit natin sinasabi sa ating buhay, okay lang ang lahat. Okay lang to. Kahit mag-tiktok ako ng 4 hours, okay lang. Kahit manood ako, wala naman akong pasok. Dahil po eh. Okay lang po to. Relaxation ko po to eh. Ganun. Kasi sabi po sa akin ni Pastor, yung nasa katawan natin, 2 family. Devil family and God family. Kaya minsan, gusto mo na magsimba, pero yung devil family dyan, umaatake dyan. Kaya ganun po yun. Kaya kailangan natin ubarin lahat po yung mga pabigat sa gabal sa buhay natin. Pero wala naman po perfectong tao. Yes. Magawa pa rin tayo ng mga mali. Agree. Dahil mayroon pa rin po tayong katawan. nature ka na. Diba? Dito sa mundo, marami kasing distraction. Kaya, lagi po tayo temptation, distraction. ng money. Hindi ko na lang po wawanggitin ang iba. Tama. Tama, hindi ko na wawanggitin po yung iba. Pero, sa pabigat mga kapatid, ang aking mabanggit, hindi po tayo magiging tagumpay kung magpapatuloy po tayo
tayo. Minsan sa buhay po ng isang artista, hindi ko na lang sabihin pangalan niya, baka sabihin niyo, Diyos, masakit. Sa buhay po ng artista, nahuli siya ng kanyang misis, nakipagrelasyon sa isang babae. Ang sabi niya, sinagot niya ang kanyang misis, minsan lang ako magkamali. Sabi niya, noon tinanong siya ng kanyang misis, ang sabi ng kanyang misis, gaano ba kadalas ang minsan? Gaano ba kadalas ang minsan? Ang minsan po yung parang parati-parati na yun, di ba? Ganun po yung tandaan po natin, gaano ba kadalas ang minsan? Minsan lang po, di po ngayon, minsan lang naman yan sa isang linggo eh. Ganyan. Halika, mag-ano tayo, ganyan. Ayaw ko kasi may gusto akong gawin sa sarili mo lang. Pero, every day mo, ginagawa mo pa rin. Ano yan? Kadalasan na Ano ba kadalasan minsan? Every day. Ano isang palagay mo yun? Having fun? Sabi mo sa akin, minsan lang naman. Yan. O di ba minsan mayroong pananampalataya na mayroong pang mahal na iba. O yun, nabang yun. Mahalin mo, kaaway mo. Meron daw yun. Nangapit bahay, ito ay pabigat yan, mga kapatid, sa buhay natin. Bilang isang Kristiyano, hindi maging mabuti ang iyang patutuo sa buhay. Huwag tayo magkunwari, kailangan maging pure yung ating mga puso. Maging totoo ka lang. Maging totoo tayo. Yan, gano'n. At di ka maging karapat-dapat sa maraming tao na tumitingin sa iyo, ganyan ang palagi mong ginagawa. Malaking pabigat yan sa buhay mo. Ang mga anak na nalulung sa droga. Yung mga anak nalulung sa droga. May kapatid po ba kayo? Ang mga anak nalulung sa droga, mga kapatid, yung mga anak na pasaway, na naging pabigat sa kanilang magulang. Mayroon po akong kapatid na nalulung sa droga. Grabe po ang abot ko, binubugbog po ako. Meron po akong kapatid na nalulung sa droga. Binubugbog po ako parati. Kasi kapag inuutusan niya ako, mamutang ka doon, ayaw na kami pautangin sa tandahan. Pagbalik ko, wait ko lang kayo, bumabalik ako sa kanya. Kasi po, hindi na daw tayo doon pautangin. Talagang hindi, ang abot ko noon. Bugbog sarado ako, mukha ako dito, sugat-sugat. Kaya sabi nila, bakit ka pa bumabalik doon? Kasi kapag hindi ako bumalik doon, sasakalin ako. Kailangan magre-report ako na wala, hindi tayo pinautang. Kaya mahirap din po yun kapag may pamilya tayong nalulung sa droga. Nalilis yung landas. Nalilis po yung landas nila, tama po yun. So ngayon, nagbago na siya. Wala na, namatay na siya. Kaya wala nang bumubog. Kaya pala, Pinarusahan siya ng mundo. Yung kapatid ko na nalulung sa droga, namatay na yun, pinatay din siya, nakakakuha yung Pero grabe po yung dinanas ko sa kanya, yung mukha ko dito, kinukurot niya ako, sugat-sugat ko siya sa kanya ko. At least, patay na po siya, hindi na po niya ako masakot. Next Sunday ka uli. Mga kapatid, yung mga anak na masaway, na naging, yung mga anak na pasaway, na naging pabigat sa kanilang magulang, naging pabigat sa kanilang komunidad, maging sa bansa, sila ay naging pabigat. Yes. Kaya, mahirap din po kapag walang pamilya, walang magulang, kasi po walang gumagabay. Pero ako, lumaki po ako na wala po akong nanay since I was 2 years old. Mabilang po ako sa mga auntie ko. Pero pinili ko po ang maging mapabuti po yung aking landas ng aking buhay. Kasi nakikita ko na yung mga kapatid ko na
Para kung anong gusto nila, gawin nila. Pero po ako, nagsakripisyo po ako. Tumira ako sa auntie ko hanggang nakapag-aral po ako. Pero ang hirap din po ng dinanas ko doon, yung tiis ko. Pero marami pong kabataan talaga na nakikita ko. Kahit walang magulang, may magulang, pinili kasi nila minsan kasi yung magulang din naging mabuti sa anak, di ba? Meron po ano, iba't ibang kwento po eh, ganun. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, ano man ang dinadanas natin problema, huwag po natin gawin ito. Mga bagay na yun na hindi ka lugod sa Panginoon. Yes. Pagpal sa Diyos. Next. Ang ating special na attachment sa mga trabahong hindi naman tinatawag na kabanalan. Kabanalan, mga kapatid, yung mga trabaho na hindi tinatawag na mga kabanalan, ano yun? Pabigat din po yan. Anong mga trabaho na hindi kabanalan? Mga kapitbahay, mga chismis. At saka yung Mga magnanakaw. di ba meron Nangungupit. trabaho na hindi po Pagnanakaw number 1. O, dami. yun, hindi rin po yung kalugod sa Panginoon. Mga pabigat po yan sa pagtakbo natin, sa paglago natin bilang isang mananampalataya. Yun. Ang mga bagay na hindi banal, pabigat ang mga yan. Tandaan nyo yan mga kapatid. Okay. Kung mananatili tayo sa paggawa ng ganito, mga bagay, ay ito pabigat sa atin, paglago bilang isang Kristiyano. Kung mananatili tayo doon sa mga binanggit ko, na mga nagpapabigat, ay hindi po tayong lalago sa buhay Kristiyano. Kaya kailangan, ibubarin na po natin yun. Hindi naman po agad matatanggal mo. Dahan-dahan po ito. Isuko po natin yung buhay natin sa Panginoon. Tutulungan niya rin po tayo. Bita-bita. Okay. Dapat natin ito iwaksi. Ito po ay warning. Warning to sa ating lahat. Hindi lang po sa inyo. Sa akin din. Sa atin lahat. Kahit kanino. Hindi tayo dito. Hindi tayo makausad. Hindi tayo makalipad. Hindi tayo mananalo sa karera ng ating Kristiyanong pamumuhay. Kung mananatili tayo sa mga pabigat na yan. Kung minsan po, mga kapatid, ng ating mga ari-arian sa buhay, lupa, negosyo, pera, naging pabigat sa buhay natin bilang mga Kristiyano na hindi naman dapat. Baka sabihin, paano yun kapag may ari-arian pa po? Hindi mo maiwanan. Okay. Naging pabigat din po ang ating hindi sensitibo sa kalagayan at sa kahirapan na ating dinadana sa ating mga kapatid. Totoo naman ang kasabihan, hindi madali unawain ang kahirapan kung tayo po ay napapalibutan ng karangyaan. Maaaring isang mananampalataya ang trabaho, mataas ang sweldo, ay malaking sagabal ito na naging pabigat o dahilan upang di siya makasama sa Sunday school at Bible study. Dahil po nandun na po yung lahat ng oras. Wala na siyang panahon sa Panginoon. Dahil malaki ang sweldo niya, may katungkulan siya. Kailangan niya mag-27 days. 24/7. 24/7. Ganun po yun. Wala na siyang panahon sa Panginoon. Sorry to say, maaaring siguro pwede naman po yun na i-schedule lang na. Sa Sister May, Excuse me muna, may sige po. Maari sa isang negosyanteng believer, ang malaking kita, ang pabigat o ang dahilan di na siya dumadalo sa prayer meeting at sa divine worship, service sa church, kaya naging talunan sa karera ng buhay Kristiyano. Managumpay po tayo mga kapatid, ipanalo natin ang ating karera sa Kristiyano na pamumuhay. Iwaksi po natin, itabi natin ang mga pabigat at mga kasalanan na bumibitag at napapaalipin sa atin. Ano kaya ang pabigat sa mga kasalanan na nais mong iwanan at iwaksi? Ayun.
Ano po yun mga kapatid? Ano kaya ang pabigat na mga kasalanan ang nais mong iwasan at iwaksi? Kung gusto natin manalo sa ating Kristiyano pamumuhay, itabi natin lahat, iwasan natin lahat ang mga pabigat na yan. Iwasan ko natin. Para tayo hindi kayo lahat. Hello! Hello! May tao ka po ba dito? Oh, next! Next, number 2 na. Bilis-bilisan ko na lang. Okay. Next, number 2 na. Takbuhin natin ng may pagtitiis ang takbuhin inilagay ng Diyos sa ating harapan. Hebrew chapter 12 verse 3. Talo tayo sa 3. Ang sabi diyan ay tayong buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Ang bawat isa naging kasapi ng iglesia ay kasapi sa takbuhin ito. Ayaw mo natin ito o hindi, kasapi po tayo. Ayaw nyo hindi, kasapi po tayo dito sa verse Hebrew 12:3. This race is for the strong legs or body. It's not only for the strong legs, but for those who are strong heart. Kailangan po ang puso natin. Yan. Para tayong lumilipad. Example, para po tayong lumilipad papunta sa langit. Kung ang isang ilisi o propeller ng eroplano ay tumigil sa pag-ikot habang nasa himpapawid. Di ba? Gumano tayo. Tumigil doon. Ano mangyari? Pag tumigil doon, di ba babagsak po tayo? Babagsak po tayo sa lupa. Pabagsak natin, di patay na tayo noon. Pagkakat ng aeroplano, pagbagsak, di patay na tayo. Depende. Kung ayaw ng Diyos na mamatay ka. Ay tumigil sa pag-ikot habang nasa ipapawid, ito ay babagsak ko. Ang isang Kristiyano ay huminto na sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, siya rin ang babagsak at maging talunan. Kaya mga kapatid, huwag na tayong huminto. Ang iba, nagsisimula pa lang. Ang iba, nasa kalagitnaan. Ang iba, nagsiserve na. Pero ang iba, wala. Natutunaw. Kaya huwag tayong huminto. Patuloy lang, patuloy lang, patuloy lang. Ang hirap pala magsalita, Pastor. Oo, yan. Gusto ko makita nyo. Paano kayo Paano magpaliwan? Okay, sana po bagsak. Ang payo ko sa mga Kristiyano ay huwag tayo tumigil. Tayo tumigil sa pagsumampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid, kahit may problema. Yes. Dakok ng buhay, sumunod sa Diyos kahit na mayroong kahirapan. Yes. Sabi ng mga bantog na politiko, kung ayaw niyong sumunod sa utos ko, pupulitin kayo sa kampungan. Kaya kung hindi tayo susunod sa Panginoon, sa kampungan sa Panginoon, saan tayo pupulitin? Sa impyerno. Yes, ma'am. Kung tayo ay titigil sa ating pananampalataya, mga kapatid, kung tayo ay titigil sa pagsunod sa ating Diyos, saan man kaya tayo pupulutin, ang payo ko sa mga mananampalataya ay huwag tumigil sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Umulan man at malamig ang panahon, Yes. ito hindi hadlang. Hadlang. Di hadlang po sa atin yun. Ang sabi po ng Hebrew chapter 10:25, huwag kaligtaan ang pagdalo ng ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon makita natin malapit na pagdating ng Panginoon. Maraming paraan kung nais natin sumali sa pagtitipon ng ating mga kapatiran. Siyempre marami din tayong mga dahilan kung ayaw natin sumali sa mga pagtitipon. Hindi dahilan, kasi wala akong oras, may pasok ako, hindi po yung dahilan. Busy ako, di rin po yung dahilan, di naman minsan ganyan po tayo. Hindi po to real talk to. Mayroon naman po tayo access sa social media. Kami po kasi minsan, every 2 weeks ba tayo kay Sister Jen? Twice a month.
Wednesday. Ano po kami? Bible study Kaya sabi online. ko access sa social media, di ba? Ano kami, DS. So, social media, meron naman tayong messenger. Yeah. Hindi po kayo doon mag-join kung meron kayo time. Diba? Sa mga hindi nag-overtime dyan. So, hindi nag-overtime. Kung sino lang kung Pwede. libre sa mga oras na yun. Basta may gawain ng mga Panginoon. Go lang. Karada tayo kasi Panginoon na po yun eh. Yes. Kung tayo nga sa sarili gusto natin eh. Nagmamahal. Tayo agad, di ba? Sa flesh lang natin, yung masusunod. Present tayo doon, saya-saya. Lalo na sa Panginoon. Ito yun. Mayroon naman po tayo access. Ayan. Kaya maaari pa rin tayong sumali sa pagtitipon ng virtual. Virtual po yan. Virtual. Kahit tayo nakadistansya sa bawat isa, naging malapit tayo sa virtual fellowship. Katulad namin nila Sister Jen. Wala pala. Sister Jen na po tayo ng virtual. Nasa Russia, iba nasa Hindi lang po tuwing sa atin nakikita kami. So mayroon naman tayong yun na, virtual sa social media. Pwede po tayong mag-BS fellowship prayer meeting. Pwede po, ano lang natin yung schedule ba? Yeah. Kahit tayo nakadistansya sa bawat isa, ay, Pastor, may may tumingin sa pinto ko. Kami ko po sila. Kukuha ng dalawa. Kaya maaari pa rin tayong sumali sa pagtitipong virtual kahit tayo nakadistansya sa bawat isa na malapit tayo sa virtual fellowship. Ang payo ko lang ay huwag tumigil sa paggawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Alam niyo ba, okay, sabihin natin, sa Galatians 6:9, ano po dito sabi? Sa Galatians 6:9, kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti dahil kung hindi tayo nagsasawa, tayo mag-aani ng takdang panahon. Galatians 6:9. Ito po yung sabi. Ang banggit pa dito sa 2 Corinthians 9:6. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti. Ang naghahasik ng marami ay mag-aani ng marami. Yes. Example, kung ang isang tao walang tinanim, wala mo siyang aanihin. Wala po, di ba? Wala. Kung ang isang tao tumigil sa pagtatanim, mayroon po ba siyang aanihin? Wala rin. Wala din po ba, mga kapatid? Mga kapatid, wag po tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Yes. Ang bawat membro ng katawan ni Kristo should have a part even in salvation of believers. Paggawa natin ito sa pamagitan ng pag-imbita. Tama po yun. Pag-imbita, paggagawa ng huwag tumigil sa paggawa ng mabuti. Yes. Yung pag-i-invite, Pag-share ng mga Yan. words. sa ating Good words. pag-iimbita sa ating mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapitbahay upang sila rin ay ma-evangelize ng mga pastor at sa ganun sila ay maligtas. Amen. Sa pamagitan ng pagbibigay kahit man ng isang basong tubig, isang buting coke, isang dasang kape, isang pirasong pandesal o tinapay. Wala naman tayong pandesal o tinapay. Kahit sa isang hamburger sa inyo o sa ating pastor. Paggawa po ito ng mabuti sa inyong kapatid na bagong membro, pwede tayo magbigay kung paggawa ng mabuti o sa mga kapatid na kailangan ng tulong. My dear sister, mga kapatid, the body of Christ is a church, is a family, and we should be helping one another. Sa aking minamahal mga kapatid, habang tumatakbo tayo na mayroon pagtitiis, takbuhin nila sa ating harapan habang tayo buhay pa. Bilang mananampalataya, magtiis tayo na hindi nag-iinggitan. Magtiis tayo na hindi nag-iinggitan. Magtiis tayo na hindi nagbabangayan. Magtiis tayo na hindi nagyayabangan. Hindi nagchismisan. Hindi nagtataasan ng ihig. Pride. Right po yan. Ang pakiusap po mga kapatid, magpatawaran po tayo. Reconcile.
Kasi yung Panginoon nga, pinatawag tayo sa ating mga kasalanan. Dapat magpatawad din po tayo sa kapwa natin. Kung mayroon pa po kayong dapat ayusin, mag-ayos. Dapat mayroong magpakumbaba, mag-ayos na lang din po, di ba? Okay. So, paano yung hindi marunong magpatawad? Hindi, ikaw na lang magpasubmit. Kumbaga, humingi ka na lang sa kanya ng sorry kahit ayaw ka niya patawarin. At least, ginawa mo yung part mo. Ipagdasal mo na rin siya. Ang Panginoon na yung mangusap sa kanya. At least ginawa mo yung part mo ng sorry ka. Ay, hindi kita patawarin kasi grabe yung ginawa mo sa akin. Pinahiya mo ako, ganito, chinismis mo ako. Pinalo ako sa inyo. Oo. Singit mo talaga yun. Pinalo. Hindi, atak na. One-star na tanggal sa akin eh. Yung mga ganun po. Paano naman, sister, paano naman kung wala kang ginawang kasalanan, yung may kasalanan sa'yo ang ayaw pang humingi ng tawad sa'yo? Ganito na lang siguro. Baka pwede naman po Yung may ginawa siya sa'yo ng mali, siya na yung may pagkakamali, hindi pa rin siya. Siya pa yung may taong ganyan eh. Pride. Ganito na lang, pride po yun. May Friday. Pride Yun eh. So, may taong ganyan. Ganito na lang po, ano na lang. Hindi niya kaya humingi ng tawad. Kung hindi mo siya kaya kausapin personally, mag-message ka na lang sa kanya. Mag-text ka, mag-message, sabihin mo yung sa side mo na humingi ka sa kanya ng kapatawaran ka na, humingi ka sa kanya. Wala Sa kang kanya na, kasalanan. nasa kanya na, Ikaw yung gumawa. siya. Ang pinaka-the best na gawin niya ay pag-pray niya. Oo. Hindi siya ng kapatawaran sa Panginoon. Ipag-pray niya lang sa Panginoon na ang aking kapatid, ang aking kaibigan na dati kaming close, ay ngayon ay hindi na kami nagkakapag-usap ng maayos. Pag-pray na lang niya na sa isang araw magmimilago yan. Makikipag-usap. Kaya mo gawin ng Panginoon. Pwede po yun. Kayang gawin ng Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Pero kung maaari din po, i-message mo rin siya sa side mo. Nasa sa kanya yan, mag-reply siya o hindi. At least po, ginawa mo rin yung part. Hindi ka guilty. Sa tingin ko, wala naman po akong kasalanan sa iyo. Bakit ka nagagalit sa akin? Na ganun. Kung hindi naman din tayo maging close, pinapatawad naman kita kung sa tingin mo may kasalanan ako sa iyo, humingi pa ako ng tawad sa iyo. Kahit sa tingin mo, wala ka ng kasalanan eh. Parang ano yun, submission pa rin. Nagpakumbaba ka pa rin. Katulad ka ng Panginoon, di ba? Nagpapapa ako sa Diyos. Dapat ang mga kasalanan daw nagpapapa. Yan ang sinabi niya. Number 3 na? Magmamahalan po tayo. Magrespetuhan, magmamahalan po. Love your Magmamahalan, love your enemy, love your neighbors. Love your neighbors, magmamahalan po tayo. Huwag natin ipairali ng ano natin, right? Ang kasabihan, yun nga ang kasabihan, more respect, less attack. Magrespetuhan po tayo, magunawaan, magkaisa, magmahalan po tayo sa bawat isa mga kapatid, lalo na kalauban ng Panginoon ang mga ito. Number 4? Hindi pa. Tiisin na lang natin ang mga kahinaan ng bawat isa. Tiisin na lang natin ang mga kahinaan ng bawat isa. Kung mayroon po tayo ipag-uwi, Ano ba yung mga kahinaan na yun? yun po yung nabanggit sa itaas kanila, mga kahinaan yun eh. Kung mayroon po tayong ipagubunyi, o pinagkalandakan ang kalakasan. Kung mayroon lang tayong ipagubunyi o pinagkalandakan, ito po yung kalakasan at kabutihan ng ating kapatid. Doon na lang po ang ating ipagbubunyi. Hindi na lang yung mga negative, yung mga positive na bagay na lang. Tiisin na lang natin ang kahinaan ng bawat isa. Amen. Kung may
mayroon po tayo ipagbubunya o pinagkalandakan kung ano man yan, ito ang kalakasan at kabutihan ng ating mga kapatid. Yung ginagawa nilang mabuti, yung mga ating pinagkalandakan, huwag na po yung mga negative na bagay. Hindi dapat natin ipinagkalandakan at kasiraang puri ang mga kapatiran. Huwag po natin silang chismis. Yes, tama yun. Tama yun. Alalahanin natin ang halimbawa ng pagtitiis nila Pastor Ed at Sister Amor na nagtanim upang ipangaral ang Ebanghelyo dito sa Armenia. Yes. Marami na din ang mga naligtas dito sa kanilang pangangaral. Minahal nila tayo, inarugaan, ginabayan, dinuruan. So, narugaan, ginabayan. Sa kabila ng matinding pagsubok din nila sa buhay, sila po ay nagtiis dito sa panahon ng taglamig. Hanggang ngayon, dito pa rin sila para sa atin ng matyagang nagtuturo at nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Para mayroon tayo matutunan. Lahat po tayo mayroong matutunan. Para sa akin, matuturing ko sila na panalo sa buhay nila. Sa buhay. Sa bawat isa. May katagumpayan sa kabutihang itinatag ng Diyos sa kanilang mga balikat. Tingnan niyo sila, Pastor. Nagtitiis dito sa lamig. Sa lamig. Nandito pa rin sila. May mga edad na po yan. Marunungan tayo. Hindi ba pwedeng sabihin? Aming teacher na yun. Okay. Hindi sila naging talunan sa pagtitiis at pagsakripisyo sa atin. Naging halimbawa sila sa pagtitiis at pagsakripisyo. Halimbawa sila sa pagtakbo ng may pagtitiis sa takbuhin ng inilagay sa harapan nila. Ni Pastor Amor. Mga kapatid, tularan po natin ang kanilang halimbawa. Yes. Susunod na kalala, kung kayo Tiisin natin ang mga pagsubok, paghihirap sa ating mga buhay habang po tayo nabubuhay. Tayo ay punong-puno ng pagtitiis. Habang tayo nabubuhay, punong-puno tayo ng pagtitiis. Yes, normal yun. Hindi lang ngayon nagtiis kayo dahil nagsalita ako. Hindi po yun. Hindi po yun habang buhay tayo magtiis habang buhay. Patay na tayo. Hindi tayo magtiis. Okay, Sister Masha. Number 2 pa rin yan. Wala na tayo. Tayo naglilingkod at sabi sa Diyos. Magtiis po tayo, magpakatasal tayo mga kapatid, at huwag po tayo maging malingaw. Huwag po tayo maging malingaw. Maging masipag tayo, alam din po natin na hindi masayang ang ating paghihirap para sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. 1 Corinthians 15:58. Sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, kaya mga minamahal na magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo, hindi masayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen. Mga kapatid, magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod. Pagtitiis po tayo para sa karirang inilagay sa ating harapan. Papatuloy po tayo mag-tiis kahit mayroon kahirapan ang buhay. Kahit mayroon pa problema, pagsubok. Number 3 na tayo. Hala, number 3, another 1 hour. Hindi ko lang alam kung titignan ko pa. Number
pananampalataya. Hebrews 12:2. Nagpasimula at nagpasakdal sa ating pananampalataya, sa English, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siya ang panimula at ang ating pananampalataya. Siya ang pasimula ng ating pananampalataya at siya rin ang mga nagpasakdal nito. Ang ibig sabihin, pagmasdan natin si Jesus, kopyahin natin ang halimbawa niya. Kung anong ginawa ng Panginoon dito sa mundo. Tularan natin ang halimbawa niya. Pagmasdan natin ang kabanalan ng buhay niya at pagsikapan natin na maging kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa kanya kabanalan siya nagtatag ng pasakdal ng ating pananampalataya. Si Jesus ang una at katapusan. Halimbawa kung paano ipinagkatiwala ang lahat sa kanya, ang lahat ng mayroon siya sa Diyos Ama. Ipinagkatiwala niya sa Ama ang kanyang buhay niya, ang panahon niya, ang oportunidad niya, at ang pangarap niya, at ang kanyang halimbawa pinakamalaki at kumpleto na ipakita na dapat sundan at kopyahin natin. Dahil sa kagalakan ng inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang cross. Sa pangalawang statement ng Hebrews 12:2, dahil sa kagalakan ng kanyang maangkin, ang uupo sa kanyang kamay ng Ama, at dahil naisip niya ang kanyang sakripisyong buhay, ang siyang maglilitas sa mundo. Savior. Niya ang sakit at pait na kasama sa plano ng pagtubos ng mga taong makasalanan. Sa kanyang pagkamatay, mga kapatid, para bang ipinagpalit niya ang 10 billion dolyar sa 10 sentimo. Ang tanong ko sa sarili ko, bakit magdusa ang Panginoong Isus para sa makasalanan at walang kwentang tulad ko? May kwenta ba ang buhay ng tao? Kwenta po ba ang buhay ng tao? Siyempre. Okay. Alam niyo ba ang phosphorus? Hindi po phosphorus. Yung mga elements sa katawan natin, tamang-tama lang yan sa isang kahanang posporo. Ang mga elements na yan. Ang oil sa ating katawan, tamang-tama lang po yan sa makagawa ng isang baretang sabon. Panglaba, ang lead, yung tingga sa ating katawan, tamang-tama din po sa isang bala ng baril. Yan. Ang asukal na matamis sa ating katawan, tamang-tama lang din upang makapagtimpla tayo ng isang tamang kape. Ang natira doon, in all of that is, in that's our body and water, mga 3/4 water sa ating katawan. Yan. Nagkaroon tayo ng halaga dahil pinahalagaan tayo ng ating Diyos. Nagkaroon daw tayo ng halaga. Nagkaroon tayo ng halaga dahil pinahalaga tayo ng ating dakilang Diyos na ibinigay ang kanyang buhay, kapalit ang buhay natin, ang tao sa loob natin. Ang tao sa loob natin. Ano po yun? Kaluluwa. Ang tao sa loob natin, mga kapatid, yung tao sa atin, siya ang mahalaga. Ang katawan lupa na ito, mga kapatid, ay hindi makapasok sa kalangitan. Ngunit ito'y balang araw, mapapalitan, babaguhin upang maging karapat-dapat sa buhay sa langit. Hindi niya alintana ang kahihiyan, mga kapatid, sa Hebrews 12:2. Hindi niya alintana ang kahihiyan, hindi niya pinahiya ang mamatay sa krus. Hindi niya alintana ang kahihiyang dala ng pagkamatay niya sa krus. Sobrang kahihiya ang dala ng krus kung saan namatay ang Panginoong Hesus. Sobrang example, kung malaking kahihiya ang buta ng ulo sa pamagitan ng glutina, ito ay pamugot sa ulo yung glutina, di ba? Malaking kahihiyan ang mabitay. Kung malaking kahihiyan sa electric chair, kung malaking kahihiyan mamamatay sa
gas chambers. Kung malaking kahihiyan mamatay sa lethal injection, paano kaya ang kahihiyan mamatay sa cross? Alam niyo ba yun? Alam niyo ba ang cross? Yan para lang sa mga kriminal. Rebelde, mga rapist, mga banditi ng mga tao, bandito, mga abuso sa kapwang tao, mga nagbibinta ng kapwa-tao, na nagbibinta ng kanyang laman, at iba pa ito ay ipapako nila ang isang kamay at isa pang kamay at dalawang paa at biglang hugutin ang cross sa itaas. Nakakagulat, nakakatakot at sobrang masakit. Yung iba mga pinako doon mga kapatid ay hindi namatay, agad nagtagal pa sila ng ilang araw, exposed to the sun and the rain. At habang nakabihit si Jesus doon, darating ang buong komunidad. Makarinig siya ng mga insulto. Nang pag-alipusta, hihingi siya ng tubig na mainom. Tatawanan nila siya kung may magbibigay man suka ang patainom. Sa kanya, lalo siyang uuhawin. Mga kapatid, yung dati ang mahulugan ng cross. Ang cross yun, ang pinapatay lang doon sa cross, yung mga kasalanan. May mga mortal space na. Nahihiyan pala yan dati ang mamatay sa cross. Ito ba yun? Kaya kung naisip-isipin natin ang cross, ang pinakamalaking biktima ng cross, ang banal na anak ng Diyos. Na pinatay ng mga taong makasalanan, ang kanyang kamatayan ang nagbago ng kanilang pagtingin sa cross. At ngayon ay nakaiputan at puno-puno ng kawalantian. Isang Panginoong Hesus ng gayang pagkasalungat ng mga kasalanan laban sa Kanya. Ang sabi ng Hebrews 12:3, isip-isipin ninyo kung gaano natiis niyang paglaban ang mga makasalanan. Habang siya nakabitay doon sa cross, di niya ginawa ang isumpa, ang murahin o gantihan ang mga makasalanan na nagpapako sa Kanya. Pwede siyang tumawag ng mga batalyong mga anghel mula sa langit upang alisin siya sa cross at sunugin sa apoy ang mga nag-alipusta sa Kanya at umaki sa Kanya. Pero hindi niya ginawa. Tiniis niya maski po mga kapatid ang pagkawala ng hustisya sa mundo. Ang Kanyang pagtitiis ay halimbawa upang huwag tayong manghina o manlupaypay. Isip-isipin natin, iniis niya paglaban ng mga kasalanan ito upang hindi naman kayo manglupaypay at paghinaan ng loob. Yan sabi ko mga kapatid. Ang kawalan ng hustisya sa mundo, ang pananalo sa makamundong laban ng mga taong masama, ang magandang posisyon na naangkin ng iba dahil sa kasipsipan nila at kahusayan sa pamulitika. Dahil marami silang kaibigan na nasa mataas na posisyon. At dahil kung minsan kung bakit ang tao nagsisikap na mabuhay ng may marangal ay naglulupaypay. Ngunit alalahanin natin, mga kapatid, ang Diyos ay hindi bulag. Siya ay hindi bingi. Nakakarinig. Naririnig niya ang lahat, nakikita niya ang lahat. Darating ang araw, darating ang panahon, ang bawat isang mananampalataya sa Kanya ay babaanin ng Kanyang itinanim na mayroong ikinalaman sa Kanyang pagtitiis. Upyahin po natin, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus, ang Kanyang pagtitiis dito sa mundo. Kanyang ginawa. Namatay siya sa krus para sa atin. Bumaba siya dito para tubusin ka, ako, tayong lahat. Diba? Okay, nakita po ako. Sa aking pagwawakas mga kapatid, nais ko po mag-iisip sa ating lahat. Nakapag-focus siya sa gitna ng maraming hirap na ating naranasan dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Tiisin pa rin natin ang lahat. Tiisin natin ang mga ito dahil sa walang hanggang buhay. Mga gantimpala sa langit, ang tunay na makakamtan sa ating pagkita
pakikipagbuno, pakikipaglaban sa mga kasamaan. Huwag po tayo papatalo. Sila ang mga unang pananampalataya ay nagtagumpay sila. Panalo sila sa karera ng buhay, nakatingin sila sa atin, at they are cheering for us. Mga kapatid, let's keep our winning the best of our life. Magtagumpay po tayo sa karera ng ating buhay, sa karera ng ating Kristiyano pamumuhay. Manatili tayo nagtatagumpay sa takbuhin ng ating buhay na nakasama natin ang Panginoon Diyos sa laban natin. Sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy 31:8, the Lord Himself goes before you and He will be with you. He will never leave you or forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. Ang Panginoon nasa atin ng palagi. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pabayaan. Ang Panginoon ay siyang nagpauna sa iyo. Siya ay nasa iyo. Hindi niya iiwan tayo pagbayaan. Ikaw ay huwag matakot o maglupaypay. Hindi niya tayo kailanman iiwan at pabayaan. Kailangan lang mga kapatid, isalang-alang natin yung mga 3 puntos. Una, itabi natin ang mga kabigat at pagkakasalang bumibitag sa atin. Ang mga kabigat na po yun, alam na natin. Takbuhin natin na may pagtitiis at takbuhin inilagay ng Diyos sa harapan natin. Number 3, pagmasdan natin si Jesus na may siyang matatag na pagsakdal ng ating pananampalataya. Okay. And why I need to finish this race? Why? Because I am ambassador of the Lord Jesus Christ. I am the representative of heaven. Ano po yun? Amen. Salamat po. Amen.